Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa labas ng isang nakalimutang bayan, nakatayo ang isang sinaunang mansyon na natatakpan ng walang hanggang takipsilim. Nagsalita ang mga alamat tungkol sa mga nakakatakot na bulong na tumatawag mula sa loob, na umaakit sa mga usisero sa pagkakahawak nito. Ngayong gabi, isang nag-iisang manlalakbay ang mangangahas na pumasok. Si Elena Carter, isang determinadong mamamahayag, ay gumugol ng maraming taon sa paghabol sa mga alamat. Ngayon, hinarap niya ang kanyang pinakadakilang misteryo, ang mga bulong ng dilim. Makapal ang hangin na may nakapangingilabot na katahimikan, ang matayog na mansyon ay nakaharap sa kanya, na parang tahimik na tagapag-alaga ng mga nakalimutang lihim. Sa isang malalim na hininga, inabot niya at itinulak ang mga kalawang na pintuan, ang nakakatakot na langit-ngit nito ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa pagpasok ni Elena sa loob, lumakas ang hangin, mabigat na may hindi nakikitang puwersa na dumampi sa kanyang dibdib. Kumikislap ang malamlam na liwanag ng kanyang flashlight na parang nakikipaglaban sa nakakasakal na kadiliman. Pagkatapos, sa kabila lamang ng mga gilid ng mga anino, ito ay dumating. Isang bulong, halos hindi maririnig, na naghahabi sa tahimik na hangin tulad ng isang makamulto na sinulid. Ang mga bulong ay pumulupot sa himpapawid, lumalakas, nagpatong-patong sa isa't isa, tulad ng isang koro ng mga nawawalang boses. Pilit na inaalam ni Elena ang mga pira-pirasong salita, ang kanyang pulso ay nagmartilyo sa kanyang mga tainga. Lumapot ang mga anino sa paligid niya, lumilipat ng hindi natural na parang may nahuhubog na hindi nakikita. Pagkatapos, mula sa kadiliman, ito ay lumitaw. Isang parang multo na tahimik na lumilipad, pasulong, isang babae na may gutay-gutay na gown, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Ang kanyang maaliwalas na anyo ay kumikislap, na parang namamatay na baga, ang kanyang mukha ay nagyelo sa isang ekspresyon ng walang katapusang kalungkutan. Lalong lumamig ang hangin, ang mga pabulong na boses na ngayon ay umiikot sa paligid ni Elena na parang hanging multo. At pagkatapos ay nagsalita ang espiritu. Ako ay pinagtaksilan, naiwan sa dilim, nakalimutan. Hustisya, pakawalan. Sa pamamagitan ng mga hingal at bulong, nagsalita sa wakas ang parang multo. Ang kanyang boses marupok tulad ng mga dahon ng taglagas sa hangin, nanginginig sa mga siglo ng kalungkutan. Ang mga guwang na mata ni Lady Evelyn ay kumikislap sa dalamhati. Ang kanyang naaninag na anyo ay kumikislap, na parang pilit na pinipigilan ng sarili. Ang mansyon ay naging kanyang kulungan, ang mga dingding nito ay hinabi ng kataksilan at kawalan ng pag-asa. Siya ay naghintay, walang katapusang, na may makarinig sa kanyang mga iyak, para malaman niya ang paghihirap niya, para palayain siya. Natigilan si Elena, tumibok ang kanyang puso. Hindi ito alamat, walang kwentong multo. Ito ay sakit, nakulong sa pagitan ng mga mundo. At ngayon, natagpuan na siya nito. Sa panibagong determinasyon, sinunod ni Elena ang patnubay ni Lady Evelyn. Ang kanyang mga hakbang ay nasusukat ngunit determinado. Ang mga bulong ng nakaraan ay umaaligid sa kanya, na nag-akay sa kanya sa gumuhong mga pasilyo ng mansyon. Umikot ang alikabok sa hangin habang itinulak niya ang isang nakalimutang pinto, na nagpapakita ng isang maliit na pabayaang pag-aaral. Ang mga istante nito ay lumubog sa bigat ng panahon. Tapos, nakita niya, isang maselang silver locket, kalahating nakabaon sa ilalim ng mga layer ng alikabok, nakatago sa anino ng isang lumang kahoy na desk. Sa nanginginig na mga daliri, inabot niya ito, tinatanggal ang mga tao ng pagpapabaya. Sa sandaling itinaas niya ito sa madilim na liwanag, isang malamig na daluyong na enerhiya ang dumaloy sa hangin. Nanginginig ang mansyon. Ang chandelier ay gumagapang. Ang alikabok at mga labi ay nahuhulog na parang makamulto na mga snowflake. Ang mismong mga dingding ay tila nanginginig,
na para bang ang bahay mismo ay nagpipigil ng hininga sa loob ng maraming siglo. Ang mga bulong ay lumakas, umiikot sa paligid ni Elena sa isang ipo-ipo ng kalungkutan at pananabik. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa locker, ang lakas ng tibok ng puso niya. Ito na ang huling alaala niya sa pag-ibig. Sa pag-abot ng kamalayan, isang malamig na bugso ng hangin ang bumalot sa silid. Ang mga anino ay lumalim, ang hangin ay dumadagundong sa hindi nakikitang enerhiya. Ang katotohanan na ibinaon sa ilalim ng alikabok at panahon ay sa wakas ay natuklasan na. Ito na ang huling alaala niya sa pag-ibig. Sa pag-abot ng kamalayan, isang malamig na bugso ng hangin ang bumalot sa silid. Ang mga anino ay lumalim, ang hangin ay dumadagundong sa hindi nakikitang enerhiya. Ang katotohanan na ibinaon sa ilalim ng alikabok at panahon ay sa wakas ay natuklasan na. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa mansyon na nagpaalis sa mga anino. Ang mga bulong ay nawala sa isang pangwakas, nakakagaan na buntong hininga. Si Lady Evelyn, ang kanyang kakaibang anyo na kumikinang, ay ngumiti, libre sa wakas. Ang kanyang diwa ay natunaw sa liwanag, naglalaho na parang ambon sa araw ng umaga. Natahimik ang mansyon na dating kulungan, hindi sa takot, ngunit sa kapayapaan. Sa paglabas ni Elena, ipininta ng bukang liwayway ang kalangitan sa kulay ng ginto. Tahimik ang mansyon, hindi na ilaw ng kalungkutan. Natuklasan niya ang katotohanan at pinalaya ang isang nawawalang kaluluwa. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.